at nagmamakaawa. Ito ang maririnig sa isang recorded video na ipinadala ng isang overseas Filipino worker o OFW sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa video, maririnig din ang boses ng isang lalaki habang patuloy ang pag-iyak ng babae. Ang babae, biktima ng pang-aabuso at pananakit ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Kumusta kayo noon? Ano naramdaman nila? Alala po ako ng todo. Yung mga balita po na nakakatakot. Yung pagkamisan po siya. Yung umuwi na po rin sa Pilipinas. Patay na po pala. Yung po pinakamatakot po lang na po. Mga peklat sa iba't ibang bahagi ng katawan at mga paso ng plancha sa braso at kamay. Ito naman ang kalunos-lunos na sinapit ng isa pang OFW sa kamay rin daw ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Ang dami po kasi mahigit pong 2 taon. Paulit-ulit yon. Opo, ganun. Yung pagpukpok sa akin. Pagplansya po sa aking braso, pagpukpok ng sisa sa ulo ko, pagtusok sa aking mata, pagsunog sa aking dila, pagtusok-tusok sa likod, inadyakan, hinila po sa hagdan, sinasakal po ako hanggang sa nawalan po ako ng mal. Pero ang mas malungkot, nabulag ang kanyang kaliwang mata at kailangan ding tahiin ang kanyang ulo matapos siyang saktan ng kanyang amo. Anong sabi sa'yo ng mga doktor dun sa injury mo sa ulo? Medyo may fracture lang sa ulo at saka dito sa bibig. Anong gusto mo ngayong mangyari doon sa amo mong babae na may gawa sa'yo nito? Parusahan siya. Bakit patuloy na nakararanas ng pang-aabuso ang mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibang bansa? At paano sila mapoprotektahan laban sa karahasan? Matapos ang mahigit 2 taong pagtatrabaho sa Middle East bilang domestic helper, nakauwi na sa bansa ang 34 na taong gulang na si Leslie Gay Diaz. Pero imbis na sa kanyang bahay sa Basilan siya umuwi, idiniretso siya sa isang ospital sa Zamboanga City para gamutin ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Si Leslie kasi, biktima raw ng pang-aabuso ng kanyang among babae sa Saudi Arabia. June 2022, nang magdesisyon siyang magtrabaho sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Naging maayos naman daw ang kanyang unang taon sa kanyang pamamasukan. Pero sa ikalawang taon, doon na raw nagsimula ang pananakit sa kanya ng among babae. Yung pananakit ang inabot mo sa kanya? Pagplansya po sa aking braso, pagpukpok ng sisa sa ulo ko, pagtusok sa aking mata, pagsunog sa aking dila, pagtusok-tusok sa likod, inadyakan, hinila po sa hagdan, sinasakal po ako hanggang sa nawalan po ako ng mal. Sa 2 taon, ilang beses kanyang sinaktan sa pagkakaalala mo? Madami po, halos araw-araw po. Ang ibang sugat na tinamo ni Leslie, nag-iwan pa ng panghabang buhay ng marka sa kanya. Kuha ang litratong ito noong 2021 bago siya umalis papuntang Middle East. Pero ngayon, halos hindi na makilala si Leslie. Tadtad ng mga sugat ang kanyang ulo, kaya kinailangan siyang kalbuhin para mabilis na maghilom ang mga sugat. Kapansin-pansin din ang mga peklat sa kanyang braso at kamay na epekto naman ng pagpaso gamit ang plancha. May mga peklat din siya sa likod, tiyan at lieg dahil sa pananaksak ng gunting. Kinailangan ding tahiin ang kanyang ulo matapos siyang pukpukin ng amo. Ang masaklap pa, tinusok din daw ng sitsa ng kanyang amo ang kaliwa niyang mata, dahilan para siya ay mabulag.
Ano yung talagang nagmarka sa isipan mo na grabe yung ginawa ng amo mong babae na yun? Ito po sa ulo ko yung pagpukpok ng sisa at saka pagtusok ng mata ko. Hindi na po ako makakita nito. Bulag na po. Anong sabi sa'yo ng mga doktor dun sa injury mo sa ulo? Medyo may fracture lang sa ulo at saka dito sa bibig. Malaking palaisipan daw sa kanya kung ano ang dahilan ng pananakit ng amo. Bakit siya ganun ka-brutal sa'yo? Hindi ko po alam sa kanya kung bakit nakaganoon po siya. Bigla na lang po nagbagong pagbasok ng 2 taon po nagsimula na yun pananakit sa akin. Dahil sa pagmamaltrato sa kanya ng babaeng amo, December 2024, nagdesisyon si Leslie na humingi na ng tulong sa amo niyang lalaki. Sabi na sa akin, o sige, sa 2 weeks i-cure kita, pagaling ka, tapos papauwiin kita dito sa Pilipinas. Yun po ang sabi ni Sir. At nito lang January 27, nakauwi na ng Pilipinas si Leslie. Nang amin siyang makausap nitong nakaraang linggo, 1 buwan na siyang nagpapagaling sa isang ospital sa Zamboanga City. Sino ang sumasagot dyan sa gastusin mo sa ospital ngayon? Ano po, humingi po kami ng tulong sa gobyerno. Gaano na kalaki ang hospital bill niyo? Ano na po, 100 plus. Sa gaano katagal na pamamalagi dyan? Ano po, nagbayad na po kasi kami ng nag-down payment na po kasi kami kasi mahigit 300,000 na po. Pinaplano ni Leslie na magsampa ng kaso laban sa kanyang employer. Inilapit na niya ang kanyang reklamo sa tanggapan ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Anong gusto mo ngayong mangyari doon sa amo mong babae na may gawa sa'yo nito? Parusahan siya. Nito lang February 24, pinuntahan ng mga opisyal ng OWA si Leslie. Naabutan nila ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ginang. Nagpaabot na rin sila ng tulong pinansyal at nangakong tututukan ang kaso ni Leslie para makamit ang hustisya. Nandito na kami kasi nakalagay wala tapos iba kasi yung post hinahanap ka pa namin. Samantala, sinubukan namin kunan ng panig ang recruitment agency na nagpaalis kay Leslie patungong Middle East. Bagamat nakarehistro ang agency sa Philippine Overseas Employment Agency o POEA, inabutan naming nakakandado ang kanilang opisina nang aming puntahan ang kanilang address sa Pasay City. Sumunod naming pinuntahan ang kanilang opisina sa Quezon City. Hindi nagbigay ng panayam ang recruitment agency. Noong 2024, ang pinakamataas na bilang ng overseas employment sa nakalipas na 4 na dekada ayon sa Department of Migrant Workers. Umabot ito ng halos 2.5 million OFWs. Kabilang sa datos na ito ang 28 taong gulang na si Rishalyn na namasukan bilang domestic helper sa Saudi Arabia hanggang nito lang February 3. Ito ang maririnig sa isang recorded video na natanggap ng kanyang ama na si Zaldi. Sa video, maririnig ang pagmamakaawa ni Rishalyn. Maririnig din ang boses ng isang lalaki habang walang tigil sa pag-iyak si Rishalyn. Nagmamakaawa raw noon si Rishalyn sa employer na Arabo na pauwiin na siya sa Pilipinas. Kumusta kayo nun? Ano naramdaman nila? Nag-alala po ako ng todo. Ayon kay Zaldi, biktima ng pang-aabuso ng employer si Rishalyn. Ang mahirap po kasi nun, yung malayo siya, no? Yung hindi niyo siya agad mapupuntahan para matulungan. Yung mga balita po na nakakatakot, yung pagkamisap po yung umuwi na po rin sa Pilipinas, patay na po pala. Dahil sa labis na pag-aalala ni Zaldi, nagpasya siyang humingi ng tulong sa OWA. At sa tulong ng OWA, agad na nakauwi sa Pilipinas si Rishalyn noong February 11, 2025. Nakapanayam ng Reporter's Notebook si Rishalyn. Kwento niya, June 2024 nang mamasukan siya sa employer na Arabo. Pero 2 buwan pa lang daw ang nakalipas, naranasan na niya ang pananakit mula sa kanyang amo.
Nagbubuhat po ako ng maka noon. Bigla po niya ako pinalo sa likod ng amo ko. Nagulat po ako noon. Sabi ni Rishaline na ulit pa ng ilang beses ang pagmamaltrato sa kanya. Every time po na magagalit po yung amo ko, may sapak, may sapok, ganun. Hindi po niya ako tinitira ng magkakapasa ako. Puro sampal po, saka sapok po ang ginagawa po niya. Binalak daw niyang kunan ng video ang ginagawang pananakit sa kanya, pero kinuha ng amo ang kanyang cellphone. Tuwing sasaktan po niya ako, gusto ko pong i-record. Kaso ang ginagawa ko po, tinatago ko na lang po yung cellphone ko para hindi niya makuha. Hanggang nito lang nakaraang buwan na i-record ng isang kaibigan ang tawag ni Rishaline habang nagmamakaawa sa employer. Yun na po yung sinampal po niya ako nung nagka-record na po ako nun. Naka-on call po kasi ako nun. Tinunto ng Reporter's Notebook ang recruitment agency sa Malate, Maynila na nagpaalis kay Rishaline. Nagsagawa raw sila ng investigasyon sa nangyari kay Rishaline. May issue po kasi na nag-order siya ng mobile phone online addressed to sa bahay ng employer, which mahigpit ho kasi pinagbabawal sa batas ng Saudi for privacy protection rin ng employer. Another complaint is hindi kasi siya nagkukusa sa work. Naging mas matinding concern ng employer is yung hindi niya pagsuot ng uniform. Hindi rin ho kasi advisable because nasa Muslim country sila. Pero paglilinaw ng agency, may pagkukulang man sa panig ni Rishaline, hindi nila kinukonsinti ang ginawang pananakit sa kanya ng employer. Hindi ho namin tinotolerate any physical abuse kahit nga ho yung grabbing lang. No, we don't allow it. Within 3 days, na-solve namin yung issue, napauwi namin, sinundo namin sa responsibility namin as agency dun sa existing contract. Well, because nga may abuse, automatically, magsisis na yung contract kasi may violation rin talaga si employer. Kahit gustong mapanagot, aminado si Rishaline na nakipag-areglo siya sa kanyang employer. Ginusto ko na lang po talaga makauwi po. Kung kakasuhan ko po kasi siya, mas mapapatagal po yung pag-process ng papel ko po. Sa ngayon, nakatutok si Rishaline sa pag-aalaga sa 3 niyang mga anak. Papayag pa po ba kayo na magtrabaho sa ibang bansa yung anak ninyo? Hindi na po siguro, ma'am, kasi nagka-trauma na po siya. Pero sa ilang pagkakataon, ang pang-aabusong nararanasan ng ilan sa ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, nauuwi sa kamatayan. November 2016, pinatay si Joanna Demafelis ng kanyang mag-asawang amo. Para maitago ang krimen, ipinasok siya sa isang freezer. February 2018 lang natuklasan ang kanyang bangkay. Nakulong noon sa mga bansang Syria at Lebanon ang mag-asawang amo ni Joanna. Kasunod nito, isang Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas para maprotektahan ang mga OFW noong May 11, 2018. 7 taon nang nakalipas, kinumusta namin ang pamilya ni Joanna. Nakausap namin ang kanyang ina na si Eva Demafelis. Sabi ni Aling Eva, nagawang makipag-areglo ng mga dating amo ni Joanna sa kanilang pamilya. Maghihintay lang daw po kami ng 5 years. Ayan po ang yung bayad mula sa sa employer niya. Wala pa po kami natatanggap. Pero hindi malinaw sa pamilya ni Aling Eva kung ano na ang kinahinatnan ng isinampa nilang kaso. Hanggang ngayon po, wala pa pong update. Nabalitaan ko po, yung lalaki nakulong. Pero yung babae po, makalabas. Okay, Felix. Meron bang mga napanagot mo sa sampahan ng kaso?
Hindi sila nadala sa hustisya physically kasi umalis sila ng Kuwait at kung saan man sila napunta hindi na alam. Pang-aabusong pisikal at verbal, karahasan at exploitation, kabilang yan sa top 10 na mga pinakakaraniwang idinudulog na reklamo ng ating mga OFW. Sa tala ng DMW, nangungunang reklamo ng OFWs ang contract violation. Kulang ang sahod, hindi sapat ang working conditions, living conditions, ang pagkain, pagkumpiska ng passport at cellphone. And then of course, there are certain types of cases that deal with physical abuse. Ayon pa sa DMW, nasa 24,000 ang documented cases tungkol sa pang-aabuso at paglabag sa mga karapatan ng mga OFW noong 2022. Tumaas ito mula sa mahigit 23,000 noong 2020. Pinakamarami sa mga kaso ay nangyari sa mga bansang nasa Middle East. Sa isinagawang survey ng Social Weather Stations o SWS noong January 2025, isa ang workers' rights at OFW welfare sa mga kinokonsidera ng mga botante sa kanilang pagboto ngayong darating na eleksyon. 92% ang nagsabing mahalaga na kabilang ito sa plataporma ng mapipili nilang kandidato. Tayo may pinakamaraming bilateral agreements kung saan may partnerships tayo para tulungan ng OFW. So that's another way of providing protection. Ang mahalaga sa lahat, yung meron tayong sistema, una kung paano iwasan, kaya nandyan yung laban natin kontra illegal recruitment, nandyan yung mga education programs natin. Sabi ng Global Filipino Movement, isang non-government organization na nagsusulong sa mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong migrant workers, sa kabila raw ng pagkakaroon ng bilateral agreement ng Pilipinas sa ibang mga bansa, marami pa ring employer, lalo na sa Middle East, ang hindi sumusunod rito. On the ground, alam naman natin na yun mismong mga employers ang hindi sumusunod. Basic, for example, basic right na lang na dapat hawak mo yung passport mo, yung cellphone mo, kinukuha. At hanggang ngayon yan, it's still going on, kahit na binawal na yan. Meron din tayong monitoring facility, yung Overseas Workers Monitoring System. So this is an electronic system where overseas workers through the recruitment agencies can report significant incidents. Sakaling makaranas ang sinumang migrant worker ng paglabag sa kanyang kontrata, may batas para mapanagot ang mga sangkot sa reklamo. According to Republic Act 8042 and later on revised as Republic Act 122, yan yung meron silang solidary liability na yung agency, local, foreign, tsaka employer ay lahat meron niyang kumbaga responsibility o obligation. Kaya kahit na si OFW narito na, pwede mong ipa-blacklist yung employer, pwede mong filean ng kumbaga ipasara yung foreign agency or i-blacklist din siya. Paalala ng gobyerno, sakaling makaranas ng pang-aabuso sa ibang bansa, may mga paraan para agad na makahingi ng tulong. Aside from the 1348 hotline, may mga Facebook pages yung respective migrant workers offices natin, labor attachés natin on the ground. Tutulungan siya sa agarang kaparaanan at yung mismong kaparaanan ng pagtulong. So yun nga, sabi ko kanina, pagsampa ng kaso. Papasalamat naman po kasi nakauwi po akong buhay. Tapos ligtas po. Di po matutumbasan ng isang salamat po yung ginawa po nila para sa akin. Anong gusto mo ngayong mangyari doon sa amo mong babae na may gawa sa'yo nito? Paruntahan siya. Hindi ko po alam kung tao pa ba siya kasi pag sinasaktan niya, parang sinasangiban siya. Ilan lang sina Richelyn, Leslie at Joanna sa libu-libong OFW na nakaranas ng karahasan at pang-aabuso habang namamasukan sa ibang bansa.
Kung may sapat lang sanang oportunidad at trabaho sa Pilipinas, hindi na nila pipiliing mga ibang bansa. Paulit-ulit na sinasabing sila ang bagong bayani. Pero naibibigay ba sa kanila ang nararapat na proteksyon? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.